Wala man pong gano'n. Hindi man po ma-influensya si ng mga world leaders. Sa Twitter, for example, kahit nga si Trump po sa Twitter, tinanggal. Yung mga FB page, mga kababayan, ng mga dilawang DDS, ang sabi, pinagtatanggal, terminate po ng Facebook. Ang sinisisi po, si President. Talaga naman itong mga dilawang DDS. Lahat na lang po sinisisi sa ating administrasyon. Ang tanong po, bakit si PBBM po ba ang may-ari ng Facebook? Ito po, mga kababayan, yung mga pinakakalat nila sa social media. Ayan po, SAS Facebook accounts deleted. Ano naman po kinalaman ng Palasyo Malacanang sa pag-terminate ng mga Facebook accounts nila? Sabi pa ng isang rabid na DDS, how major losers silence watchdogs and critics. Talagang itinuro po yung ating gobyerno na nasa likod ng pag-terminate ng kanilang Facebook accounts. But before natin mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa manangana pala po ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and bills payment po para sa Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayan po ang Colossal Fitness Gym namin. Nandito mismo ako sa aming opisina right now. Ito po yung aming brand new Toyota Innova. Lagi na siyang matao po. Ayos pa. Ayos na Mr. Maravillas. Ito po yung mga panira ng mga dilawang DDS. Lahat na lang po sinisisi sa ating gobyerno, sa ating presidente. Talaga niya, Mr. Maravillas. Wala na kasing magawa itong mga disgruntled na mga DDS. So sabi rito, just in, the personal Facebook account of SAS Rogando Sasot and her page for the motherland, SAS Rogando Sasot, have been taken down. Binalita po ng Daily Tribune. SAS just got her entire account deleted. Social media personality Crisetta Laureta Chu announced on social media. Ayan po yung isa pang rabid supporter po ni Maudig sa kani Inday. Nang sabi, taga-Tacloban daw po ito. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Malayo man po sa katotohanan na involve yung gobyerno at papatulan po ang ganito kababaw na mga issue po. Ba't naman gagawin yon ng ating pamahalaan? Hindi nga po ginawa noong panahon ng kasagsagan ng paninira sa Pangulong Bongbong, kahit noong panahon ng kampanya, kahit alam natin na yung pamilya Marcos po ma-impluwensya, tapos ngayon gagawin pong panalo na. Di ba? At bakit naman sila papatulan
ng ating administrasyon. At saka po, normal po ito na pagtatanggal. Ako nga po, during the campaign, during the time of Digong, yung aking FB page, na-restrict po. Hindi ko na nagamit. Pati yung personal account natin sa Facebook, kaya nga po lumipat ako sa YouTube. Kasi natanggal at na-restrict mga kababayan yung ating pagbablog po sa Facebook. O ngayon, narinig po ninyo ako na nagreklamo at itinuro ko si Maudix. Di ba? Hindi lang po Facebook. Yung napakalaking account ko po, yung channel ko sa YouTube, yung Dante Talks po, 150,000 ang subscribers noon. At yung range ng ating views doon, mga kababayan, 100,000 to 300,000 views every day. Biglang disappear po. Tanong ko sa inyo, narinig ninyo akong nagreklamo? At may itinuro akong kung sino-sinong politiko? Wala kayong narinig sa akin, di ba po, mga kababayan? At wala tayong pinagsususpitsahan na kung sinong Poncio Pilato. Paano pong tinanggal ng YouTube? Di niya, Mr. Maravillas, nasaktan ba ang iyong damdamin? Of course naman po. Imagine, napakalaki po ng channel na yon, Dante Talks. At pinaghirapan natin yon para lumaki po sa isang iglap. Sa isang kisap mata, natanggal. Tinanggal po. Hindi po ako nag-protest sa YouTube. Anong ginawa natin? Gumawa na lang tayo ng bago. Pero tingnan ninyo ito, mga taong ito. Lahat na lang isinisisi sa ating gobyerno. Ba't naman gagawin yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanila? Sabi dito, at least nung time ng Yelos, ang inaatake mo, suspension lang. Kahit pa back-to-back, 3 months, SAS just got her entire account deleted. Sabi ng rabid DDS na si Crisecho. Pero po, yung mga reactions ng mga netizens po, hindi man pabor sa kanila. Sabi ni Arcaile Corporation, world is healing. Sabi ni Carl Carantes, first good news of the year. The world is healing. Ang ibig sabihin, mga kababayan, natuwa yung mga netizens kasi nabawasan ng mga toxic. Di ba? Nabawasan ng mga toxic social media accounts sa Facebook po. Nababawasan yung mga fake news peddlers. Sumunod sila sa sa SMNI. Sabi po ni Yung Pardillo Dagang, palakpakan. Sabi ni Ikets Villa Gonzalo, next. Kita ninyo, hindi pabor sa kanila. Danilo Gabawa, thanks. Sabi ni Ninoy Rabayno, nice. Sabi ni AC Hipol Orden, deserve karma. Sabi ni Raquel Samson, good news. Sabi ni Luis Miguel, good job. Kita ninyo, natuwa yung mga netizens. Sabi ni Pax Medek, exciting part. Sabi ni Crook Pinky, deserve. Sabi ni Ferdinand Petros, deserve. Sabi ni Romeo Garcia, good for him. Sabi ni Rain Aki, nice job. Sabi ni Mike Padilla, good job. Sabi ni Adriana HMD, high profile Duterte troll Sabine biting the dust one by one since last year. Now it's us. Way to go 2024. Kita ninyo sa mismong kuan nila mismo, mga kababayan. Timeline. Natutuwa yung mga netizens po. Ngayon, sabi ni MJ Kiambao Reyes, siyempre, rabid DDS po ito. How major losers silence watchdogs and critics anya? Papatawag ka sa pagdinig, tatanungin, tapos accuse you of lying. Pag di nagustuhan ang sagot, sabay detain.
Pangalawa niya, they will have your FB accounts including messages removed, suspended. Paano naman gagawin yon ng administrasyong ito? May access ba yung administrasyon sa FB? Admin ba ng Facebook? Yung Palasyo Malacanang, ginawang admin ng Facebook. Gagawin ba naman yon ng bilyonaryong multi-billionaire na si sino may-ari ng Facebook, kuya? Si Mark Zuckerberg. Wala man pong gano'n. Hindi man po ma-influensya si ng mga world leaders. Sa Twitter, for example, kahit nga si Trump po, sa Twitter, tinanggal. Di ba? Kasi itong mga social media companies po, mayroon silang tinatawag na, tawag doon kuya, community guidelines. Pag na-violate mo yung community guidelines nila, talagang tatanggalin ka. Ikaw niya, Mr. Maravillas, may na-violate ka ang community guidelines nang i-restrict yung Facebook accounts mo. May na-violate po ako. Hindi ko man kasi binabasa. Akala ko pwede. Hindi pala pwede. Yung YouTube ko, ganun din po. Kaya hindi man po masakit sa akin. Kasi kung ayaw ko ng guidelines nila, di wag na akong sasali pa dyan sa YouTube, sasali pa sa Facebook. Kayo kasi na mga DDS, yung feeling ninyo, kayo yung may-ari ng Facebook. Saka ng YouTube. Hindi man po. Gusto ninyo, nasabihin ninyo yung gusto ninyo talaga, mag-establish din kayo ng social media company. Di ba? Para yung gusto ninyong sabihin, masabi ninyo, magsarili kayo ng rules. Kung sarili ninyo yung kumpanya, yun ang masama sa inyo eh. Manang-mana kayo sa patron ninyo, yung mag-ama. Yun ang ugali noon. Tingnan ninyo yung ugali nila, mga kababayan. Ginamit yung SMNI. Nadamay tuloy yung SMNI sa violations ng KBP rules, pati ng franchise, pati ng NTC, pati ng MTRCB. May batas po tayo na sinusunod, na violate kaya sinuspend po yung mga programa. Galit na galit sila. Hindi magsarili kayo ng mundo. Yung SMNI, nang ma-violate yung KBP rules, umalis. Si Maudigs, na-violate yung ICC. Kaya nga may kaso, ano ginawa? Umalis sa ICC. Kita ninyo? Kasi ang gusto nila, sila yung batas. Hindi man po pwede. Ang ganon, may batas ang mundo, may batas ang ating bansa. In like manner, yung mga companies may rules na dapat sinusunod. Pag na-violate mo, talagang tatanggalin ka. Tama po? Gamit kayo ng Facebook, ayaw ninyong sumunod sa Facebook rules, community standards. O ito, pangatlo daw, they call your employers if employed. If not employed, they'll call your husbands or parents hanggang mangatog sa takot. May ganon. Tinatawagan daw yung mga employers para takutin, ipatanggal sa trabaho. Talaga niya, Mr. Maravillas, matindi kong magtahi-tahi ng mga kwento. Ganon sila. Expert sila sa tahi-tahi ng mga kwento. Tapos, pang-apat daw na ginagawa ng gobyernong ito, suspend or remove from business your or other organizations associated with the personalities they perceive as threats. So yun nga mga kababayan, yung mga pinakakalat nila na mga kasinungalingan sa social media. Anyway, ayan lang natin sila. Ako hindi ko po siniseryoso yung mga ganitong kwento. Yan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.